Yeah! We're Hello, good live, so evening. it's Hello. the power of saying yes to yourself 2026. And we have Mercy and Jenny with us tonight. So real talk muna tayo. Ilang beses mo na ba sinabi sa sarili mo na next year na lang? Or pag ready na ako? Or pag may time na ako? Pero what if this 2026, God is waiting for you to finally say, yes, this time I choose myself. Tonight, pag-uusapan po natin kung paano nagbago na ang buhay kapag sinimulan mong piliin ang sarili mo. Hindi sa selfish way, kundi sa obedient way. So, good evening po, everyone. Ako po si Rosalie, taga-Italia, isa pong ina. At ngayon pong gabi ako pa hindi nag-iisa. Tatlo po kami ngayon. So, wag po kayong aalis dyan sapagkat kasama ko si Mercy at saka si Mercy from Germany at si Jenny from France. So, welcome sa ating live, The Power of Saying Yes to Yourself 2026. So, this is a safe place for women who are tired of surviving and ready to start with a living with a purpose. So, kasama ko tonight ang mga babae nagpasyang hindi na maghintay ng perfect timing. Si Jeannie, a woman who choose growth over comfort, at si Mercy na wala na. Si Mercy na who learned to say yes kahit may takot. So kami po yan nung una kaming nag-join sa business. So, alright, so let's welcome them in comments. Jeannie! Good Hello, good evening! evening. Good evening, Sis Rosalie at Sis Mercy. Thank you so much sa live session na to, sa mga viewers natin. Just join us at very interesting yung topic natin sa gabing ito. So, ako po si Jenny, isang Pilipina na nakatira dito sa France, isang childcare professional dito na I am also a business owner at I'm so excited sa topic natin sa gabing ito. Ayan, back to you. Mercy, Hello, say something hello. to Good your audience. evening. Good afternoon or good morning wherever you are watching us from. And thank you for uh, giving your time to us. Ako nga pala si Mercy, taga Bohol, Philippines, pero naninirahan dito sa Germany ng matagal ng panahon kasama ang aking asawa. Ako ay isang mananahi pero ngayon sinubukan ko ang magkaroon ng online business. Thank you. All right, so we will start now. It's about awakening. Jeannie, before you said yes to yourself, anong klaseng buhay meron ka noon? Well, dati talaga yung buhay ko is para lang I was just existing. Yung everyday, yung parang autopilot, yung mga responsibilities, yung trabaho, bayarin, yung ganun lang, paulit-ulit, araw-araw. So, ginagawa ko yun, dito yung, ganyan yung buhay ko, ginawa ko yan para maibigay yung mga pangailangan ng iba. So, inuuna ko sila before yung sarili ko. So, syempre pagod ako physically, emotionally, at spiritually. So, isang araw nasabi ko sa sarili ko, kailangan kong gumawa ng paraan. I had to do something about it para mabago yung routine, yung ganun. So, I prayed and asked God na for guidance at for direction and for breakthrough. So, isang araw dumating nga yun, yung may mga signs na opportunities, pero ako yung parang umatras dahil ang laki ng self-doubt ko sa sarili at yun, yung ah, hindi naman kulang yung faith ko, yun lang kulang yung courage ko. Pero that realization changed everything. Back to you, Sis Rosalie. Grabe yun, Jeannie. Alam mo, marami talagang babae, yung mga kababayan natin, nananalangin, pero yun bang parang feeling stuck pa rin sila sa kanilang mga buhay-buhay. Kasi, alam mo, hindi kasi sapat na nagpe-pray lang tayo eh. Kailangan nating umaksyon. Di ba, Mercy, sa palagay mo, ikaw, ano yung
Kailan mo na-realize na kailangan mo ring piliin ang sarili mo? Parang ako sa sarili ko parang may similarity kay Jeannie rin, eh. Kasi ako isang taong parang inuuna yung iba, inuuna yung pamilya, at saka ang malikot akong tao, eh, at saka ang dami kong ginagawa kahit sa bahay or sa garden, ganyan. Parang mas gusto kong gawin yung mga bagay na parang gusto kong gawin sa kamay ko, hangga't, na-realize ko parang tumatanda na rin ako ano. Tas ang dami ko ng ring naibigay, parang kailangan ko rin namang isipin yung kinabukasan ng sarili ko. I mean, not only for myself pero, kasabay na dun yung pamilya, of course, 'di ba? Kaya 'yan, ang dami ko ring prayer na ginawa, eh, kung para ba ma-guidean ako kung ano bang magandang gawin ko sa buhay ko, na yung kahit na mayroong mayroon akong konting takot, pero naisip ko parang may something out there na parang gusto kong gawin. Kung ano man yun, kailangan kong subukan. Kasi noon sabi ko yung kunyari mga about computer, ayaw kong gawin yang ganyan. Pero naisip ko kung nagagawa ng iba, siguro puwede kong subukan yan. Kaya yun yung umpisa na parang in-encourage ko ang sarili ko na go for it na before I turn 60, sabi ko, I will do something very, very ano, parang kakaiba sa lagi ko ng ginagawa sa buhay ko. Yun. Yes, alam mo marami nakaka-relate diyan, Mercy. I'm sure yung ating mga kababayan out there, yung mga nakikinig sa ating mga followers natin. Alam mo yun, yung parang ubos na ubos tayo sa kabibigay pero parang walang nababalik sa atin. But thank you for being honest about that. Alam mo yun, ano naman yung fear na pumipigil sa'yo noon, Jeannie, nung ikaw ay nung nag-say yes to yourself? Oh, yung fear. So, yung parang natakot ako na ma-scam, 'di ba? Kasi siyempre Yeah. it involves money at saka yung takot sa sarili na baka hindi ko kayang gawin. Yun yung isa talaga sa nagpapapigil sa akin na, ah, maano to jump into this journey talaga. Una, yun. So, i-change naman, nagbago naman siya. Finally, I decided to say yes sa wakas at hindi ako nagsisisi sa desisyon na yun. Ayan. Alright. To you, sis. Meron din bang pumigil sa'yo yung takot, Mercy? Sa'yo din ba? To tell the Mayroon. truth. Mayroon din. Mayroon din kasi hindi nawawala yun, kasi lalo na 'pag bago yung gagawin natin, parang may fear, may doubt, kaya ko ba 'to? Ano bang sasabihin ng iba? Parang ganyan ba. So, pero na-realize ko, paano ako makakapagbigay pa more kung walang-wala na ako, 'di ba? So, I need to para bang input muna bago tayo maka-output. Yun. So, yan. Ako maraming fear noon kasi yun nga, gaya na sinabi ni Sis Jenny, yung scam, yung word na scam. Kasi alam mo naman pagka online, tsaka 'di ba ngayon palasak na yung mga scammer sa online. As in talagang we should be talagang very careful talaga yung business na papasukin talaga. Kaya nga maraming tao nga natakot na mag-join dahil diyan sa mga scammer. Kaya nga yun, so kailangan nga siyempre yun ngang mindset. So kung ang mga tao is patuloy na yun ang itututok nila sa kanilang mga utak na lahat ng online na scam, hindi talaga sila uusad, 'di ba? So yun, kaya at least
tayo alam naman natin na hindi ito scam dahil hindi naman tayo magpapaka magpapakaligaya dito sa business na ito kung scam ito, di ba? So, alam natin ang katotohanan. So, iyan ang ating sinasabi sa ating mga audience na huwag silang matakot. Yan. So, ano naman yung turning point mo, Jeannie? sa dito. So, ang gusto ko lang naman is yung parang maiba yung buhay, yung gano'n. Yung ayoko na yung nagwo-worry ako sa future ko, sa mga anak ko, yung gano'n. So, well, yun yung nag-push din sa akin na Mhm. papasok sa business na ito, na talagang kahit takot ako, kahit parang ang laki ng self-doubt ko, talagang sinubukan ko talaga siya, yung gano'n. Yung parang ito na yung last ano na talaga, yung parang last chance, yung gano'n. Parang gano'n yung nag-push sa akin. Ayan. Back to you, Okay. sis. So, Okay. ano naman, we go to struggle naman. Ano naman yung resistance na naranasan mo, Jeannie, noon? Naku, ang dami. Yung external at saka yung internal. Kasi 'di ba, yung mga tao talaga sa paligid natin may nagda-doubt sa atin, 'di ba? So, I experienced that too na totoo ba 'yan, kaya mo ba 'yan, baka risky 'yan, ang ganda ng trabaho mo, ng sahod mo, ba't ka pa pumasok diyan? So sure ka ba na it will work for you, yung gano'n. At saka sa loob ko naman yung mga bulong-bulong diyan sa gilid na, "Ang laki ng pangarap mo, kaya mo bang abutin 'yan?" Yung gano'n. Or ordinaryong tao ka lang, nanay ka lang, late na kasi malapit ka ng mag-50, yung gano'n. Pero, so yun nga, every step forward parang may takot, may kaba, may yung pagdududa, yung gano'n. So, minsan din parang gusto kong bumalik sa comfort zone, yung gano'n. Kasi komportable tayo do'n, 'di ba, yung familiar Hmm. na sa akin. Pero naintindihan ko rin na hindi ko mararating yung saan ko gustong, yung gusto kong, puntahan kung babalik ako sa comfort zone. Kasi naintindihan ko na growth means uncomfortable. So, yon. So, kahit nanginginig, kahit parang nasa dark room tayo na gaganon, yung parang hindi natin alam yung patutunguhan, I keep choosing growth talaga over comfort. Kasi para sa akin, mas masakit yung pagsisisi sa huli na hindi ko sinubukan kaysa yung takot. Ayan. Back to you, sis. Yeah, good. That's good to hear from you. Alam mo yun, yung, yung parang yung may takot ka na ma-overcome mo siya, no? Yung doubts na meron tayo nung tayo nag-join, na-overcome natin. It's a big, ano yan, it's a big, malaking wins na ating na-receive. Yung tayo'y from comfort zone to yun na nga, na nag-join tayo sa business na ito. Kasi lagi naman nating sinasabi na naririnig na kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Kung hindi mo gagawin, hindi mo malalaman na kaya mo. Di ba ganun tayo? Ganun yung ating na-experience at talaga yun ang ating ginagawa. Di ba, Mercy, meron ka bang guilt nung pinili mo ang sarili mo? Siyempre, kasi hindi ako sanay eh. 'Di ba? Hindi ako sanay na piliin. Pero naisip ko, I don't like to play small anymore. Ayoko na, napagod na ako doon. Siguro naman may ibang paraan. So kaya yun, binago ko, ang dami kong binago din. Una, pag-iisip ko kasi ang daming mga kausap sa isip natin ng mga negative minsan, 'di ba? Pero Yeah. na-o-overcome siya kung
yung para bang yung subconscious kasi natin kailangan natin siyang talagang baguhin. Kaya yun, hanggang ngayon natutuwa akong na ano, parang nagiging confident na ako, ganyan. Dami ko ng natutunan. Noon wala pa akong masyadong natutunan, parang ay naku, at saka nakakatuwa siya ba na parang nag-e-enjoy lang tayo sa journey natin, unti-unti tayong natututo ng mga skills, ganyan. Tas minsan kasi nakakagulat din ano, na sarili pala natin, kaya ko din pala gawin 'to, 'di ba nakakatuwa siya. So parang marami din pala tayong mga winning attitude na nasa sa atin, yung capable din pala tayo. Kasi pareho naman tayo ng utak, 'di ba? Kailangan lang talaga natin yang i-guide kung saan tayo gusto. Oo, kung mag-stay Agree. ba tayo sa negative or positive kasi, the world is too negative, 'di ba? Maraming ano, kung fofokusan mo 'yan matatakot ka talaga, pero kung hindi, 'yan, maggo-grow talaga tayo. So 'yan ang talaga until now I did not regret doing doing this. Good, good. Totoo yan kahit nga yung pagharap natin sa camera yung nagla-live. Mm. 'Di ba, siyempre mukha mo na yun, eh, nagsasalita ka na from alam mo yun, all over the world makikita ka. Tapos nasa iba't makikita yung mukha mo sa iba't ibang platform, 'di ba? So, isa na yun sa malaking wins natin. Kumbaga Mm. talagang ito medyo sabihin natin kumapal. Pala mo. Pero I enjoy it, we should enjoy it kasi kapag ina-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi ka na mahihiya, hindi mo na iisipin yung sasabihin ng iba. Yun yung Mm. aking na-realize when I joined here. So, ano naman yung hardest part na na-experience niyo? Meron ba? Isa lang, one word. Hardest part dito sa Ako journey muna. ko. Sige, Okay. sige, si Jenny muna. Sige, sige. Tuloy Ikaw ka, muna. Jenny. Ako, yung sa Yeah. akin, yung pagiging techie ko, dun ako ano, hindi ako Alright. marunong kasi masyado eh. Pero natututunan siya. Yeah. Ikaw naman, Jenny. Yung sa akin naman is yung talagang pinupush ko yung sarili ko sa yung araw-araw magpo-post, yung gano'n. Kasi hindi talaga ako mahilig sa yung magpo-post ba. Yun, yung umpisa talaga mahirap. Lalo na yung 3 times a day, 'di ba? Yung umpisa. So yun. Pero natuto na rin at nasanay. Ayun. Yun. Oh, grabe. Alam mo yung na-experience nating lahat. Kasi minsan, yung naging kalaban natin, yung sasabihin ng ibang tao. Alam mo yun? Hindi yung sarili Minsan nating kasi mga excuses. sarili lang din nating pag-iisip ang kalaban natin eh. Oo, totoo yun. Kasi, alam mo yun? We should go, we should do our, kumbaga yung sinasabi na lang, don't mind yung business na iba. So we should mind, basta we enjoy lang yung ating journey, di ba? So ito na yung pinaka-best, yung transformation. Jeannie, ano yung biggest change after you choosing yourself? Go. Talaga ang una is siyempre yung confidence talaga, yun. Ang laki ng pagbabago as in kasi ano talaga ako, yung hindi naman yung confidence na maingay, yung confident na tahimik kasi I'm tahimik akong tao, tahimik pero solid. Yung parang, um, ano ako, yung dati sobrang mahiyain talaga ako. Takot ako magsalita, takot ako sa camera, yung mga gano'n. Takot akong makita sa live na naka-live session tulad ngayon. Naku, grabe yung kaba ko dati talagang, pinapawisan. Naalala ko yung first time na live session, talagang nami-mental block pa ako no'n, yung dating gano'n, mini-memorize yung kaba ko dati talaga. oo. So yun, so kasi feeling ko iba kasi yung mindset ko dati na ano yung sasabihin ng ibang tao, 'di ba, na nakikita live, yung parang very conscious. Pero ngayon Oh, parang ano lang, yung ganito lang ako, yung, I talk differently, I walk differently, I decide differently, yung gano'n, yung parang
So I choose myself na go for it na lang. I chose myself, and it didn't make me selfish. So nakatulong talaga siya na malaki sa akin kasi um, it made me stronger, clearer, at more faithful. So yun talaga yung naintindihan ko na if a woman choose to say yes to herself, it also means na she chose yes to the future that God prepared for her. Ayan. Back to you. Love that. Alam mo yung when you know your worth, iba ng energy mo talaga. As in. Di ba, Mercy, paano nabago ang tingin mo sa sarili mo? Nung marami na akong natutunan, marami na akong nababasa, mga positive, tsaka yung learning process ko kasi naiba na. Noon wala akong masyadong mga limited lang ako sa mga books na binabasa ko. Ngayon hindi na, ang dami ko nang siyang, o kaya nakikinig ako sa mga podcast or yung mga audiobooks. Hindi na ako yung mga transformation na, yung pang motivational, ganyan. So marami rin ako na talagang natutunan. So parang ano na, at saka umiiwas na ako dun sa mga taong mga negatibo. Ayaw ko nang makinig ng medyo negatibo na mga balitang ganyan. Gusto ko na lang yung masaya lang, para go lang, masaya ang buhay. Kasi sa totoo lang, kung magpo-focus tayo dun sa mga hindi magaganda, ang dami rin nating makikitang hindi maganda. Pero kung mag-focus tayo sa magaganda, naku, mundo. Hanggang buhay. Magandang buhay, maganda pa rin ang mundo. Welcome Oo. abundance. Oo, totoo talaga. Kaya, Yun. yan. Yes, agree. So ano naman yung sasabihin ninyo natin, o Jeannie, sa dati mong self, old self mo? Well, sa sarili kong old self, ano ba yan? Sarili kong old self. So, so masabi ko lang na thank you still dahil kahit sa umpisa, ang daming self-doubt na mga negative mga whispers dyan, hindi ako sumuko. Pinush ko pa rin yung business na to. So, thank you so much, old self. Yun. Back to you, Oo, sisters. it's a proof lang talaga na hindi nasayang ang pag-yes mo sa sarili mo, di ba? Mercy, paano naman nagbukas ang opportunity sa buhay mo? Paano nagbukas? Oo. Nung nag-yes ka, Ano, nung namatay yung nanay ko, bumalik kami dito ng Germany. Kasi inalagaan ko siya sa Pilipinas eh. Nung bumalik kami dito, sabi ko, no, I will not, kailangan magbago ang buhay ko. Hindi ko na siya sasayangin doon sa yung sobrang pagod sa trabaho ka lang, na wala kang ibang inaano, kundi yung trabaho lang para bang, parang yun na lang yung takbo ng buhay ba. Sabi ko may mga importanteng bagay pa talaga sa buhay na kailangan nating pagtustusan, kailangan nating anuhan, yun talagang bigyan ng time talaga. Kaya doon ko na I have to find a way. Kaya I came across to this online business, kaya nagustuhan ko siya. Pero ang dami ko ring ni-research ko talaga 'to. Hindi basta-basta lang na pumasok ako, ang tagal ko rin nakapag-decide. mhm. At nung nag-decide ako, hindi ko man alam kung anong ginagawa ko, tuloy lang ako, follow lang ako dun sa mga sa mga instruction, yung mga training site kung anong mayroon tayo, pina-follow ko lang siya. Hangga't sa naisip ko, okay, ganito pala. Hindi pa man tayo nakarating sa dulo na gusto nating mapuntahan, pero on the way na tayo, 'di ba? We are meeting na eh. Mini-meet na lang natin 'yun eh. Kaya 'yan. So, goal lang tayo para
whatever happens, so mayroon tayong ginawa ba sa sarili natin. At yung pupuntahan natin, kasama doon ang pamilya natin. Hindi natin sila iiwan. Mm. Correct. Yun nga, because when you say yes to yourself, God sends people, di ba may mga sinendang Diyos sa ating mga buhay, yung mga nagkaroon ng connection, nagkaroon tayo ng connection, mga ideas and opportunities that match that yes. Kaya nga tayo nag-yes, di ba? So yun. Wrap up tayo. So, Jeannie, bigay mo ang iyong website. Show to your audience. Okay, thank you so much for this opportunity. Last word for your audience. Okay, so just reach out to any of us or to me at meron akong website. So it's www.gininotdigital.com kung gusto nyong malaman ang karagdagang informasyon. So ayun. So if may mga questions pa rin kayo, just reach out to me. And yan. Thank you so much. You see? My website is www.mercygropner.net. Lagay nyo lang yung pangalan at email nyo to see more details. Thank you. All right, so that's all for tonight. So saying yes to yourself, ayan po ay makakapagpabago ng buhay ninyo. Yan po ay nakapagpabago ng maraming buhay at proven po yan sa community na kung saan kami ay naroroon ngayon. So kung kami kinaya namin, kung kami nag-yes, kung kami ay nababago, kaya nyo din po. So this 2026, don't just pray for a better life. You have to say yes and walk forward for it. So ladies, thank you for being living proof that when a woman say yes to herself, her whole future changes. And to everyone watching, if something inside you is whispering, it's my turn, pakinggan mo yung laman ng puso mo, yung sinasabi ng isip mo. Type yes, 2026. Be inspired po and God bless po sa ating lahat. My website ay yan po, www.rosalico.com, and kita-kita po ulit tayo next Wednesday. So, be inspired po. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you po. Thank you all. Bye-bye. Bye.